Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po sa lagay ng panahon. Si Bagyong Paulo nga po ay patuloy ng papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan sa western section ng ating bansa. Asahan pa rin natin, meron pa rin tayong mga biglang pagbuhos ng pagulan. At yung low pressure area nga na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mataas nga po ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman sa ngayon ay mababa naman ang landfall scenario. So ito po ay posibleng lumabas din. Dito po dadaan yan sa may parte ng Taiwan patungo pa rin po ng China. At bukod po dyan, sa susunod na linggo, meron pa rin po tayong panibagong sama ng panahon na imomonitor sa ating advanced weather forecast. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dahil nga po sa mga posibleng sama ng panahon na ngayon nga po ay posibleng makaapekto sa ating bansa. Sa parte naman ng Mindanao, magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga tsansa pa rin po ng pagulan sa parte ng Palawan. Maayos at maganda ang lagay ng panahon sa Bicol Region at Visayas. Asahan natin yung isolated rain shower and scattered thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, October 5, so expected na nga po natin na ito nga po ay wala na sa ating Philippine Area of Responsibility at posibleng maglandfall yan sa parte nga po ng China. At habang yung low pressure area nga po ay posibleng mag-develop na po yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. By October 6, bilang isang bagyo, posibleng nakapasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 7, ito nga po ay posibleng malakas na bagyo, itong panibagong sama ng panahon nito. At kung mapapansin natin, kaya siya bumababa dahil nga sa pagtulak ng hangin na nanggagaling nga po dito sa parte ng Japan. At ito naman po ay yung high pressure area o yung meron din tayong possible dyan na frontal system, kasi bumubugso na nga sa bandang itaas yung amihan. Pagdating naman po ng October 8, posibleng ang umabot ito ng typhoon category at hindi rin natin inalis yung posibilidad na mataas ang tsansa niya rin na maging isang super typhoon category. Pero mababa ang tsansa niya ng landfall scenario sa ating bansa dahil hihina yung high pressure area na tumutulak sa kanya pababa dito nga sa ating bansa. Pagdating naman po ng October 9, dito po yan posibleng magkaroon ng landfall scenario sa may parte ng China. At pagdating naman po ng October 10, asahan natin magiging maulan nga po sa parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 11, mapapansin nga po natin, magkakaroon nga tayo ng posibleng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng October 12, asahan natin magkakaroon ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. At pagdating naman ng October 13, mataas ang posibilidad na magkaroon tayong panibagong low pressure area dito nga po sa loob ng ating bansa. At pagdating po ng October 14, dito makikita natin yung pagbugso naman nung posibleng amihan. Makikita natin yan na dito po ay nanggagaling sa parte ng China at magkakaroon ng low pressure area sa may South China Sea, maging dito nga po sa eastern section ng Davao, ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 15, yung low pressure area, nandito na po yan sa may parte ng Visayas. Asahan natin na magiging maulan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama rin po ang Palawan. Pagdating naman po ng October 16, asahan nga po natin na magiging maulan sa ating bansa at meron pa rin tayong umiiral na ITCZ at maging yung easterlies at ito nga posibleng amihan. Pagdating naman po ng October 17, magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
at ito nga po ay posibleng pumasok muli sa ating PAR. Ito po ay i-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong panibagong sama ng panahon na ito. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.